Ito po yung aking sagot o kasagutan sa, alam nyo, nakakabasa po ako ng mga reaksyon, kaliwat kanan, comment, kaliwat kanan. Hindi lang dito sa aking mga channel, kahit doon sa ibang mga channel. By the way, salamat nga pala ho doon sa mga nakakaunawa, nakakaintindi, at naninindigan din sa atin pong advocacy para sa katotohanan at katarungan sa pera ng mamamayang Pilipino. Hindi na po talaga ako babalik sa PTV. Kasi po, ipinakita nila sa akin, naramdaman ko at sinabi nila sa akin pong sarili kong opinion at observation, ayaw nila ng format ng aking ginagawa sa telebisyon at sa radyo. At hindi ho pwede na yung aking advocacy ng paglalabas ng katotohanan laban sa graft and corruption na bahagi ng pagsunod ko at pagsuporta kay Pangulong Marcos at ipagbabawal sa akin, talaga pong hindi pwede. Kasi malinaw po nang sabihin sa akin ni Dave Gomez, PCO Secretary, Acting Secretary, acting pa lang yan pero ganyan ang kanyang galaw. Hindi daw ako pwedeng umere. So, ang ibig sabihin niyan, ayaw niya ng ginagawa ko. So, hindi ko kasalanan kung umalis na ako, o hindi ko kasalanan, at huwag niyo akong sisihin kung mag-decide ako na hindi na ako bumalik diyan sa People's Television, istasyon ng mga mamamayang Pilipino. Sa atin po yan, sa inyo yan. Hindi po yan hindi yan pag-aari ni Dave Gomez. Hindi yan pag-aari na kung sino-sino dyan. Yan po ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Kaya nga, People's Television, tayong may-ari niyan. Nagmalasakit ako sa mga empleyado at sa kalagayan. Sabi nung iba, "Oh Mike, nasa na ang resibo mo? Anong gusto mo? Paano ko bubuhatin yung building?" Ang sinasabi ko, sa loob ng buong Channel 4 PTV, nandyan ang problema. Napabayaan ang opisina. Walang aircon, ulitin ko. Tumutulo ang mga kisame. Saka nakakitang mula ground floor, mayroong tulo. May bumabagsak na tubig. Ang pangit na mga kisame dyan. Tagpi-tagpi, nakangiti, nakabuka, lahat. Ito na sinabi ko. So, tama nyo kay Joseph Castro. Kasi nung magkita kami doon sa studio, kinuhanan pa niya ng picture yung mga opisina doon walang aircon. At maitim na kisame dahil natuyo, basa. Dahil sa kung saan galing ang tubig, hindi yung maintindihan. Kahit walang ulan tumutulog. Basa, di ba? Anyway, yun po yung dahilan. Sana po naintindihan ako ng mga iba na mayroon nung nabasa kong naiyak daw siya dahil bakit umalis ako. Parang nawalan ng pag-asa. Huwag po. Kasi kung babalik ako dyan at pagbabawalan nila ako, para saan pa? Kung babalik ako dyan at hahawakan nila, didiktahan ako kung anong dapat gawin, hindi po pwede yun. Kasi meron akong advocacy para sa katarungan at katotohanan ng mamamayang Pilipino. Yun po yun. Kaya hindi talaga ako babalik yan. Yun ang mensahe. Yun po ang mensahe dun sa pagtawag sa akin kahapon. Ginamit pa yung cellphone ni Joseph Castro. Nung sabihin sa akin ni Gomez yan. Wala siyang consideration. Basta ang kanya, hindi ka na pwede mag-ere. Ano ba, meron pa siya sinabing, ako naman ang maiipit, parang kawawa naman ako kung papayagan kitang mag-ere. Isipin mo ganun. Anong klaseng leadership yan? So, ang kanyang style ng leadership, bahala kayo sa buhay nyo. Ito ang gusto ko. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, may pagkadiktador ang dating ng management. Parang wala sa gobyerno. Hindi ganyan, Dave Gomez, ang nasa gobyerno. Pag nasa gobyerno ka, dapat malawak ang pangunawa. Malawak dapat ang mga sinasabi. Kung nasanay ka sa pribadong sektor na kaya mo magdikta ng mga empleyado at mga tao mo, doon ka
hindi sa gobyerno. Huwag kang balat sibuyas. Huwag kang onion skin. Hindi sa iyo ang gobyerno, hindi sa iyo ang PCO. Ang PCO ay pag-aari ng mamamayang Pilipino, Office of the President. Sino ka para pagbawalan ako sa ginagawa ko at advocacy ko? Ang hiling ko lang sa iyo, ayusin mo ang trabaho dyan. Hindi katwiran sa akin na bago ka. Dapat bago ka napunta dyan, alamin mo kung ano problema. Then pag upo mo dyan, inayos mo yung problema. Ilang buwan ka na dyan, ano bang ginawa mo? Tapos ngayon, pagbabawalan mo ako na ang dating sa iyo yung istasyon. Ang dating sa akin, sa sinasabi mo, parang akin itong istasyon ito. Bawal ka na, hindi ka na pwedeng mag-broadcast dito. Sino ka? I-government station yan. Taong bayan ang aking pinaglilingkuran. Ang aking mga followers, subscribers, viewers sa telebisyon. Mamamayang Pilipino nagbabayad ng buwis. Mamamayang Pilipino na may-ari ng istasyon yan. Hindi yan sa gobyerno, hindi yan sa iyo. Pag ganyan ang style ng management mo, mukhang hindi ka bagay sa pamahalaan. Sa pang-pribadong sektor, doon ka kasi lumaki, doon ka kasi tumagal. Kilala kita, reporter ka pa lang. Kilala kita, Dave. Pero wala akong personal na galit sa iyo. Sinasabi ko lang yung totoo. At hindi ako titigil. Nabantayan ko kayo sa gobyerno. Obligasyon ko bilang mamamahayag, bilang Pilipinong bantayan ng pera ng mamamayang Pilipino. Hindi ako natatakot kahit kanino at kahit sa inyo. Susuportahan ko si Pangulong Marcos. Ang legacy at laban ng Pangulo sa panahon ito ay tamang-tama napapanahon. Pero kung mga nakapaligid sa Pangulo, gustong pagtakpan ng kalokohan, tatamaan ka talaga sa akin. Papangalanan kayo sa darating na mga araw. Hindi lang ang PCO. Maraming departamento, maraming opisina sa gobyerno, may korupsyon. Maniwala kayo. Hindi lang BIR, hindi lang Bureau of Customs, hindi lang Public Works and Highway, hindi lang yung controversial na PCAB, ano ba yun? Philippine Construction Accreditation Board. Hindi lang doon. Marami. Kaya nga napakalawak ng labang ito ni Pangulong Marcos eh. At ako voluntaryong tumutulong. Tapos pagbabawalan ako ng tao niya. Pagbabawalan ako ng isang Dave Gomez. Sino siya? Acting ka lang. Kung pumapil ka, para kang hari dyan sa Malacanang. Oh my goodness. Ha? Hindi ganyan. Pag nasa gobyerno, dapat hindi balat sibuyas, ulitin ko. Pag nasa gobyerno, dapat nga nagpasalamat ka pa dahil in-expose ko ang problema dyan sa opisinang yan eh. Sa PTV. Eh, sabi mo, nakikinig ka nung sabihin ko yung mga anomalya. Ba't hindi mo ko tinawagan? Ba't hindi mo ko hinanap? Tapos bigla ka nag-order, bawal na akong mag-broadcast. O, diktador management ang ginagawa mo. Sana makalusot ka sa commission ng appointment. Sana konsintihin ka ng mga, kung kukonsintihin ka ng mga senador at congressman sa style ng management mo. Sinabi ko na nga yung problema, sa halip na aksyonan mo, pinagbawal mo yung programa. Wala kang respeto kay General Roy Trinidad ng Philippine Navy at saka kay Jose Claire Castro. Sinabi ko na sa'yo. Bigyan mo ko ng pagkakataon ngayon dahil nandito na yung guest ko. Yung dalawang opisyal ng gobyerno nandito na sa studio. Magsisimula na kami. Ayaw mo. Idiniin mo, hindi pwede. Eh sino ka? Diba? Sino ka para pigilan yung karapatan ko, karapatan ng ni Yosek, Malacanang press officer, spokesman ng Pangulo, Claire Castro, at spokesman ng Philippine Navy, ng Armed Forces, sa West Philippine Sea, General Roy Trinidad. Naka-uniforme yung mama, ready, nag-make-up na nga. Ready na kami for live. Tapos sasabihin mo, hindi pwede. Hindi kayo pwede kamere. Wow! Para kang si Hitler. Good luck sa iyo, mama. Tingnan natin kung hanggang saan ang tigas mo. Hindi ako galit sa iyo. Aabangan ka namin. Kung ano ang magagawa mo dyan sa departamentong ang piling mo ay sa iyo yan. Wow!